Okay, umpisahan na kaagad natin para makarami at mahaba-haba itong usapan. Bounce buster, full alert daw ang gobyerno sa bagyo pero after 5 days kikilos. Gano'n talaga, eh. Gano'n talaga, eh. Ikaw maging bangag, anong yung gagawin mo? 'Di ba? Gano'n talaga. Wala tayong magagawa diyan. Meron naman sana tayong magagawa kaya lang, eh, utang ina talagang buhay ito. Ito pag-usapan natin itong, ang title ng, ano natin ng, live natin, Warrant of Arrest ni Bato. Fake news nga ba o delaying tactics? 'Yan. 'Yan ang ating, topic ngayon. Oo. Fake news nga ba o delaying tactics itong, ano ni Bato, ang, warrant of arrest. Ako, nung nilabas yang balita na yan, hapon nag-reaction tayo. Pagkatapos nung bandang hapon, merong pahayag si yung kanyang kapatid, si ano, si sino 'to? Sino 'tong kapatid niya? Sino 'tong kapatid niya? Si John Vic Rimulya. Pati yung DFA, wala pa naman ay pati yung executive secretary wala pa naman daw, warrant of arrest. Ayan, pag-usapan natin 'yan, Oy, Gemaline, pahayahay, maraming salamat, thank you, thank you, thank you. Okay, pag-usapan natin ito. Ito muna. Video muna tayo, video. Panoorin muna natin ito, itong video na ito. Okay. Hmm, basta parang anong bago ng bago, eh. Ito ba 'yon? Ito. 'Yan. Magpasko sa Dahig Netherlands si Senator Ronald Bato. Posibleng manong magpasko sa Dahig Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umunoy madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplang tukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si de la Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run, and I can use some connections to hide. And napakalaki itong Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice sa FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang legalidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador sa loob ng Senate premises. Pero sa labas ng premises nito, hindi na raw ito concern ng Senado. Una na rin kasing in-explore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado oras na mahainan ng warrant. Hanggat kaya ng Senate President na pupupin niya muna kung hindi niya muna kung surrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga targeting ng kriminal, kaugnay ng tukhang. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Sa pagtatala ng iba't ibang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8, wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document na respondihan ng departamento. Matatanda ang may papel na ginampanan ang DILG at PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP chief na si De La Rosa? Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hannity, Billionario News Channel. Pasensya na kayo, medyo yung lalamunan natin, eh. Okay, pag-usapan natin ito. Wala pa raw nilalabas na, ang sabi, wala pang nilalabas na warrant of arrest. Sabi ni Boying Rimulya. Tama, mali. Ay, ni John Vic Rimulya. Ang sabi naman ng, ni Boying Rimulya, meron. Meron. Ang sabi naman ng Philippine News Agency, itong Philippine News Agency, state control media ito, ang may-ari nito gobyerno. Ang sabi dito sa Philippine News Agency, just in, the Department of Foreign Affairs, ayan, and the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, have not received any warrant or related document from International Criminal Court. Escalano sabi, we know that under the Rome Statute, arrest warrant, if any, can be transmitted directly to the law enforcement agency of relevant country. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya disclosed in radio interview that he has good authority to confirm the issuance of the ICC warrant. Okay. Meron naman tayong nabasang balita. May nabasa naman tayong balita na sinasabi na ang tawag nito, yung spokesperson ng ICC ay hindi pa. Sinabi ng spokesperson, naglabas siya ng payag na wala pang nilalabas na warrant of arrest kay Senator Bato. Ang tanong ngayon, ang tanong ko ngayon ito, nasaan ba yung title natin? Ang tanong ko ngayon ito, warrant of arrest ni Bato, fake news ba o delaying tactics?
O yan. Yan ha, fake news ba o delaying tactics itong ginagawa ng administrasyon ni Marcos. O di ba? Kasi ang pinaka latest update kasi tinanggi ng spokesperson ng ICC ang na di umano'y naglabas na ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. O pinabulaanan niya yung unang anunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano ang implikasyon nito? May tuturing ba itong fake news o isa lamang itong paraan ng delaying tactics ng administrasyong Marcos na kumukuha lang ng timing para isagawa yung pag-aresto? Sige, comment kayo dyan. Bilis! Pasensya na, may ubo ko ha. Comment. Please, comment. Hindi kasi napaka-importante nito eh. Kasi nagpapakita ito ng malalim na political at legal maneuvering sa nangyayari ngayon. Sa pagitan ng ICC, Ombudsman, at saka ng Administrasyong Marcos. Okay. Di ba? Tandaan niyo ha. Kasi ano ba nangyari? Si Boying nag-announce. Doon, pinakita natin kahapon sa live na yan. Tapos sabi naman ng ICC, wala pang nilalabas na warrant kay Bato o sino man sa kanila. Okay. Anong ibig sabihin yan? Dalawa yung possibility diyan. Miscommunication, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng ICC at saka ni Boying Rimulya o political strategy. Yan ha. Political, EJ Warrior, good morning. Political strategy. Okay. Kung miscommunication, ibig sabihin, nagkamali si Rimulya. Kung nagkamali siya, isa itong seryosong pagkakamali lalo na galing sa isang galing sa isang mataas na opisyal. Kagaya ng ombudsman. Anong turing natin dito sa nilabas ni fake news? Fake news na galing sa gobyerno mismo. Pagpalagay natin kahit sinasadya ni Boying Rimulya na magkalat ng fake news, magkalat ng kasinungalingan, parehas lang ang epekto niyan. Nalilito ngayon yung publiko, at lalong-lalo na nagkakaroon ng panik, nagpapanik ngayon, nagagalit. Tama mali. Di ba? Posible anong layunin niya ni Rimulya? Ano yan, nag-a-advance warning siya? They're testing the water. Tinitesting nila yung public reaction. Makinig kayo ha. Kung deliberate o sinasadya at bahagi yan ng political timing. Ano ang diyan? Komplikadong posibilidad. Yan. Sige, makipag-interact kayo sa akin. Sige, makipag-interact kayo. Okay. Ako para sa akin delaying tactics yan eh. Dalawa lang yan, delaying tactics o political smokescreen ng administrasyon ni Marcos. Bakit? Unang-una, testing the water. Gusto nila munang makita kung paano magre-react yung publiko. Yung publiko, paano magre-react ang publiko, paano magre-react yung Senado, lalong-lalo na yung international community bago talaga lumabas ang tunay na warrant of arrest ng ICC. Para kung sakaling mangyari yan, alam na nila kung anong gagawin nilang linyahan o narrative. Yan ang pinakana dyan. Pangalawa, kinokontrol nila yung impormasyon. Maaari kinokontrol ito. Kasi sa pamamagitan ng pag-announce nila, ina-announce nila o ina-atras nila, nakokontrol ng gobyerno yung timing ng balita. Kumbaga para hindi sila maunahan ng ICC sa narrative. Tandaan niyo, yung ganitong issue, kung sino ang unang maglabas ng kwento, siya yung nagdidikta ng framing. Tandaan niyo yan. Kung sino yung unang naglabas, kung sino naglabas ng balita, siya yung nagdidikta ng framing. Ano pa? Buying time. Kumbaga bumibili sila ng oras ng panahon. Kasi kung alam ng administrasyon na posibleng may paparating na ICC warrant, ano ibig sabihin yan? Maaari nila itong paghandaan. Makakapaghanda sila ng kanilang mga political defense. Gaya ng mga ano ba mga political defense diyan? Pagkuha ng mga legal opinion sa bagong rules. Di ba? May bagong rules ngayon ng extradition yung Supreme Court. Okay. Pangalawa, nililihis nila yung issue. Maaaring sinasadya nila yan para i-divert yung atensyon ng publiko sa ibang problema ng administrasyon kagaya ng baha, inflation, corruption, kahirapan, bagsak na ekonomiya, lahat. Alam niyo naman ang administrasyon ni Marcos, diyan magaling eh. Diyan magaling sa paglihis ng mga narrative. Tama mali? Sinasadya nila yan. Sinasadya nilang i-divert yung atensyon. Di ba? Ginagamit nila yan para pagtakpan yung mga pang-araw-araw na pagkukulang at saka kapalpakan ng gobyernong ito. Di ba? Ano ang mga legal implication nito? Siyempre, ano legal implication nito? Dahil wala pang opisyal na warrant from ICC, wala pang legal na basehan ang sino mang ahensya ng gobyerno para umaksyon. Halimbawa, mag-i-extradite si Bato o aarestuin si Bato. Pero nauna na nilabas ni Boying Rimulya nauna na naglabas yung Supreme Court ng bagong rules ng extradition proceeding, di ba? Yung pa ang malaki nilang problema.
Ibig sabihin, may pananggalang na si Bato. Ready na yung ready na yung mga abogado niya, sigurado ngayon gumagawa na yan ng mga ng mga hakbang. Alam naman natin kung gaano kagaling itong si Atty. Torion. Tama mali, di ba? Kasi magaling 'to, sigurado. Sigurado ako preparado itong mga legal ni Senator Bato, di ba? Sa nangyayari ng ganyan, sa ginawa ni Boying Rimulya na pag-a-announce na meron ng warrant of arrest, ano ang political implication to? Nasisira ang kredibilidad ng ombudsman. Bakit? Kasi isa siyang opisyal na dapat nagtatanggol sa rule of law, pero siya pa yung naglalabas ng hindi kumpirmadong impormasyon. Di ba? Kumbaga sa nagmumukhang divided o disorganized yung gobyerno Lalong-lalo na walang coordination sa DFA o sa DOJ bago niya dapat sinabi yung warrant of arrest ni Senator Bato na yan. Di ba? Parang kumbaga sa minamanipulate nila yung information minamanipulate nila para testing the water nga, di ba? Kasi sa mata ng mga Pilipino, sa mata ng ordinaryong Pilipino, yung public perception, parang niloloko na naman tayong mga Pilipino. Kasi sabihin natin, una may warrant, tapos kinabukasan wala pala, kinapuna wala pala. Ano yung epekto niyan? Bumababa yung tiwala ng gobyerno sa justice system natin, di ba? Yung iba naman lalo na yung tayong mga Duterte. Ginagamit nila yan para sabihin, kita nyo, fake news naman pala itong si Boy Rimulya, fake news naman pala yung ICC warrant, gusto lang sirain si Bato, di ba? Parang yung mga ganyan Marami akong napapanood, kahapon pa ako nagmamatsyag, marami nagre-react na fake news itong si Boying Rimulya. Maraming bumabanat Sinasabi pa nga nila, nasunog na naman si Boying, di ba? Tama mali, pero ako hindi makakalusot sa akin yan. Hindi makakalusot sa akin yan. Yung sinasabi nilang fake news. Ako, hindi ako naniniwalang fake news. Tandaan ninyo. Hindi ako naniniwalang fake news yan. Hindi ako naniniwala na walang warrant of arrest si Senator Bato. Sa totoo lang. Sa madaling sabi, hindi pa lumalabas yung tunay na warrant pero nag-uumpugan na agad yung gobyerno, yung hustisya, yung politika. Tinetesting nga nila kung ano ang mga magiging reaksyon ng mga Pilipino. Kaya nga ang title natin dito PRRD playbook ang gagamitin kay Senator Bato. Yan Di ba? Ngayon, putangin na ninyo akala ninyo bottom line nito, kung totoo nga na nagkamali itong si Rimulya, fake news yan. Sira na ang kredibilidad ng ombudsman dahil kay Rimulya, putang nasusunugin pa ninyo. Kung sinasadya naman niya na magpakalat ng ganyang impormasyon para kumbaga sa political strategy, delaying tactics para makuha nila yung reaksyon ng ni Senator Bato, ng abogado, lalong-lalo na ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Bago pumutok yung tunay na issue. Tama mali. Di ba? Ay sinasabi ko sa iyo EJ Warrior hindi nila ako mapapaikot. Kumbaga sa hindi nila ako mapapaikot dito. Di ba? Ito tandaan ninyo. Ito ang playbook na ginamit nila kay PRRD. Kung matatandaan ninyo ganito, parehas yung pattern o yung pamamaraan na ginawa nila noong inaresto nila si Tatay Digong, di ba? Hindi nila inilalabas yung warrant of arrest hanggat hindi nakakabalik ng Pilipinas si PRRD from Hong Kong. Di ba? Ate Lourdes Peco, yan maraming salamat Ate Lourdes Maraming salamat. Thank you. Kasi kung sa palagay ninyo, kung na-verify yan na totoong meron ng warrant of arrest etong si Tatay Digong nung siya ay nasa Hong Kong. Dahil sila mismo kumukuha sila ng impormasyon Dahil nga wala silang nakuha ng impormasyon, tinignan nila yung website ng ICC, wala silang makita. Umuwi si Tatay Digong. Pag-uwi, ibinigay, inaresto. Di ba? Ganyan na ganyan. Di ba? Sinasabi ko sa inyo May leak pa na susunod si BP Sara. Kaya nga, ayan yung sinasabi natin. Di ba Orlando Nicolas? At traitor itong gobyerno ito di ba? Kasi ganyan na ganyan Yung sitwasyon na halos parehong ang pattern na nangyari noong inaresto o si PRRD matapos lumabas yung warrant ng ICC noon. Di ba? Matik yan Kasi kung babalikan natin, hindi agad in-announce yung warrant of arrest. Nilabas lang nila yung warrant of arrest nung nakabalik na si PRRD sa Pilipinas, sinalubong nila sa airport galing Hong Kong. Yan ay malinaw na indikasyon ng controlled timing. Di ba? Control timing o tinatawag na strategic withholding of information. Hinuhold nila yung impormasyon. Sila mismo diyan sa loob ng gobyerno. Naniniwala ako taklesa ito Taklesa itong si Boying Gusto niya siyang mauna Siyang mauna mag-announce. Nang hindi sinasangguni yung executive. Di ba? Ngayon nakikita natin muli yung parehong estilo sa kaso ni Senator Bato. Parehong may leak. Parehong nagkaroon ng denial. At parehong may timing. Na tila o pang kalkulado nila. Di ba? Anong ibig sabihin ng pagkakahawig? Yung pattern ng
information management. Hindi yan aksidente. Hindi aksidente parehong nangyari. Oh, ginagawa nilang standard playbook ng administrasyon ni Marcos. Oo, at ang dating parehas eh. Parehas, simple playbook. Itatago muna yung warrant hanggang makontrol nila yung narrative, tapos ma-assess yung reaction, tapos kung saan maluwag, kung saan sila komportable, doon sila aatake. Tama mali. Nag-aantay sila ng tamang timing. Correct, malay mo, from Cebu, from Davao, magkakaroon ng Senate hearing bukas. Malay mo, salubungin na nila sa airport yan. Di ba? Hindi natin alam. Baka pagdating ng airport eh. Oh, baka pagdating ng airport, punta sa salubungin na siya doon sa airport. Bago pa makarating ng Senate. Hindi natin alam. Eh siguro naman, meron naman siyang mga kaibigan may mga chopper. Manghiram muna siya ng chopper, tapos diretso na sa Senate yung kanyang chopper para maproteksyonan siya ng Senado. Depende yan. Di ba? Ganyan lang eh. Tama ka dyan, Nan. While everybody is concentrate flood control and this typhoon, we don't want tactics they will do. Eh, wala tayong magagawa eh, di ba? Ganon yun eh. Ganon ang ginagawa nila. Noong kay PRRD, ang layo nila noon, kaya hindi nila nilabas yung warrant of arrest, maiwasan yung public panic. Kaya doon pa lang sa airport, kinontrol na nila eh. Dinukot na nila si PRRD sa airport tsaka dinala sa Villamor eh. Hindi nga nakapasok yung mga kaalyado niya. Si Senator Bato, si Senator Bongo, sila mga abogado, hindi nga nakapasok eh. Tama mali. Di ba? Kumbaga sa coordinated yung timing ng administrasyon ni Marcos. Coordinated eh. Sama mo na yung political shielding. Di ba? Hindi nga sa totoo lang. Oh, kayo. Simple yan. Oh, parehas lang yan. Halimbawa, kapag may balita ng ICC warrant, DOJ o Ombudsman unang naglabas ng leak. Hindi naman DOJ, Ombudsman ang naglabas ng leak. Oh, di ba? Wala namang sinabi yung spokesperson ng ICC, wala ring sinabi yung DFA. Oh, sinasabi nila, wala pa. Wala pang ini-issue, wala pang confirmation. Ang resulta ngayon, nalilito yung publiko. Di ba? Oh. Kaya yung arresto nila hindi nakakapaganda. Kasi ayahay, relax eh. Wala pa naman, hindi pa ako aarestuhin. Ganun ang ginagawa nila eh, di ba? Kumbaga sa psychological and political tactics yan eh. Ay, psychological and political delaying tactics. Ganun yan eh, habang nag-aalangan ang publiko, si Senator Bato, totoo ba yan o hindi? Oh, yung mga legal nila na yung mga abogado ni Senator Bato na hindi para hindi makapaghanda, pwedeng ganun. Oh, para si Senator Bato hindi rin makapaghanda. 'Di ba? Kasi kailangan pag inaresto, putang na. Magmo-motion ka kagad yan eh. Papiyansahan mo kagad yan eh. 'Di ba? Oh. Ayun ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi ko. Yung pag-leak na yan, yung ganyang yung ginagawa nilang pag-leak, o di natin leak yan, o delaying tactics, sinadya nila yan, o hindi, para makita yung reaksyon ng mga tao. It's my birthday today, Buster, kape ka muna. Oy, Lisel, Mabilangan, happy birthday. Eh, pares pala tayong November. Ako next week pa ako, next week. Ha? EJ Warrior ha, next week birthday ko ha. Ayan, di ba? Ganun yan eh, happy birthday ha, Lisel ha. Oh. Laruin ninyo. Kasi may putang na may kredibilidad pa ba itong gobyerno na ito? Kasi paulit-ulit na lang nilang ginagawa nito eh. Announce, tapos deny, tapos delay. Yun ang pattern nila eh. Kaya lang sa mga tao na hindi hindi masyadong malalim yung ano tawag nito, yung political instinct nila, yung playbook ng gobyerno hindi masyadong naunawaan, sasabihin nila fake news. Hindi, fake news yan. Di ba? Ay puta, di bago ka mag-flight, buisit ka. Oh, bago ka mag-flight, ano ka, hindi pa pwede yan. Oh, di ba? Ganyan yun eh. Kasi yung nangyayari ngayon, hindi yan simpleng fake news incident. Ito ay tinatawag na repeat performance na sinasadya nila. Sinasadya nila yan. Papakiramdaman muna nila yung pulso ng bayan. Di ba? Yan yun eh. Wala naman silang pakialam. Baka sa palagay ba ninyo may pakialam pa ang administrasyong ito kung meron silang tiwala sa gobyerno? Ha? May pakialam ba ang administrasyon kung ang mga Pilipino o ang publiko ay may tiwala pa ba o wala na? Wala silang paki doon. Putangin ng mga manid yan eh. Diba? Kasi kung noon nga, panahon ni PRRD, tinago nila yung warrant of arrest hanggang makabalik si Tatay Digong. Ngayon naman, nilalaro nila yung impormasyon. Leak muna, tapos deny. Para yung taong bayan, pati yung sangkot, naguguluhan. Habang ang gobyerno ay nakakapaghanda. Kaya
naniniwala ako, hindi ito ordinaryong fake news. Ito ay political timing, precision, at pagkontrol ng narrative. Oo! Huwag kayong maniwala dyan. Puta, sinasabi nila fake news. Hindi yan fake news. Maniwala kayo. Lalabas at lalabas yan. Pinipigil lang nila yan. Ito pa nga si Boying Rimulya. Ang nakapagtataka rito kay Boying Rimulya. Ito na lang. Bakit ombudsman ang naglabas ng balitang yan? Mandato ba yan ni Boying? Hindi, yun lang tanong ko. Mandato ba ng ombudsman na maglabas ng balita galing sa ICC? Kung meron man. Sino bang karapat-dapat na maglabas niyan? Oh, di ba? Ano ba mandato ng ombudsman? Yung ombudsman, ano yan eh, independent institution yan ng gobyerno eh. Tungkulin yan, imbestigahan at kasuhan yung mga opisyal ng gobyerno sa loob ng jurisdiction niya. Titiyakin niya na walang pang-aabuso ng kapangyarihan sa bawat ahensya ng gobyerno, di ba? Wala yang direktang ugnayan o authority diyan sa ICC. Yang ICC, International Tribunal yan. Meron yang sariling proseso, may sariling spokesperson. Sino ba dapat ang nag-a-announce ng ICC development kagaya ng warrant of arrest? Di ba? Sa mga ganyang kaso, sino ba dapat? Unang-una, spokesperson o Office of the Prosecutor. Sila lang yung may opisyal na mandato na maglabas ng impormasyon sa mga kaso diyan sa ICC. Pangalawa, Department of Justice. Kung meron niyang kinalaman sa extradition o pagtugon di ba? DOJ, Department of Foreign Affairs. Bakit? May kinalaman niya sa foreign relation eh. May kinalaman niya sa international cooperation eh. Di ba? Bakit ombudsman? Ano yan? Dalawa na naman pag-iisipan natin yan. Ganun pa rin, babalik din tayo sa nauna natin na pinag-usapan. Oh, magpapaputok muna sila ng balita, titignan yung reaksyon, titignan kung yung paghahanda ni Bato, kung magre-react ba o hindi, magre-relax ba o mag-iingat. Di ba? Yan yun eh. Oh. Basic. Basic na basic. Parehas na parehas yung style na yan. Gagamitin yan. Parehas ng playbook sa ginawa kay PRRD. Ito, pakinggan natin ha. Nasaan na yun? Mamaya pag-usapan natin yung ano tawag nito? Reaksyon o yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung mga katanungan ni retired justice, ano pangalan nun? Sino yung retired justice na yon? Noel ba yon? Noel Tijam? Siya ba yon? Sino yung Noel Tijam ba yon? Ha? Oh, yan. Mamaya pag-usapan natin yan ha. Pag-usapan natin yan. Oh, yung pinupunto ni... Ay, nako. Okay. Ito, panoorin muna natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Well, ako po ay nagulantang ng sa aking cellphone ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boying Rimulya ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami. Kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Rimulya na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ni nakapatid ni Ombudsman Rimulya na si Secretary Rimulya ng DILG na wala rin silang notice no, na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Rimulya. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Pares. Anong oras ba ito nag-live si Anton, live ba ito? Anong oras ba ito 15 hours ago. Kaputa kapon pa pala ito. Okay, pares na pares kami na naisip ni Atty. Harry Roque. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medeldea noong mga panahon na sila nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC laban kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. Di ba?
Yan ang gagawin nila kay Senator Bato. Hindi nyo marinig yung boses ni Atty. Harry Roque? Ha? Hindi nyo marinig? Narinig yung boses ni Atty. Harry Roque o hindi? At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang Hindi lang siya gumagalaw. mahuli agad. At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na Anong sabi ni Atty. Harry Roque? Para hindi makatakas, kaya hindi kagad nila nilalabas. Lalong-lalo nga, si PRRD ay nasa Hong Kong. Di ba? Eh kung mabalitaan kaya ni PRRD, anytime pwede naman siya pumunta ng China eh. Di ba? Pwede siya pumunta ng Japan. Oh. Di ba? Bakit ayaw? Anyway. nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli agad. At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, eh yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong nagkaroon sa ICC, baka luka na warrant of arrest pa lang, eh po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Di ba? Ay, Hammer, thank you ha. Maraming salamat. Miss ko live mo. Australia na kasi ako kaya puro replay. Ay, thank you ha. Thank you. Eh wala mahina yung signal ni Atty. Harry Roque. Hindi nga siya gumagalaw eh. Boses lang naririnig natin, hindi nga siya gumagalaw oh. Palagay ko sa kanya to. Kasi naka full volume naman tayo. Ayun oh, full volume oh. Full volume na yan ha. Ulitin nga natin. Nga po, dahil nagkaroon ng conclusion sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong nagaling sa ICC, baka luka na warrant of arrest pa lang, eh po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Nanay Pilipinas. Marmalade Pie! Pero kung siguro ang sinabi ko is, yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, eh baka mamaya, napigilan na pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para i-surrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla, consistent makipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kita Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yun ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang taon. Tama nga, para hindi makapaganda si Bato, ang itim talaga ng budhi ni Remulla, in and out. Oh, di ba? Ako, sabi ko kahapon putang ina, lalo na nung naniwala ako kay Remulla na meron ng warrant of arrest si Bato. Kaya nga ang tanging sasandalan na lang natin dyan, yung ruling ng Korte Suprema. Ang nakapagtataka, bakit dininay ng DILG? Hindi naman, ito ha. Tapos merong mga naglabas na mga picture. Ano tawag doon? Yung may picture tapos may mga sinasabi? Ano tawag doon? Sino nakakaalam noon? Yung may mga picture, yung nakapost sa Facebook, 'di ba? Tapos may mga sinasabi, minsan nagiging dahilan pa ng fake news. Ano tawag doon? May mga ganun na lumalabas. Pero nung kinik ko yung website ng ICC, kinik ko yung Facebook ng ICC, walang post na ganun na dinideny ng spokesperson na nag-issue na sila ng warrant of arrest. Na hindi totoo yung sinasabi ni Boyeng Remulla, walang denial. Sabi ko, kasi marami nagkalat eh. Sabi nila, wala, fake news kasi nagsalita yung spokesperson ng ICC na hindi totoo yung warrant of arrest ni Bato, wala pa silang nilalabas. Pero nung binuksan ko yung website, binuksan ko yung page ng ICC, walang nakapost doon. Walang nakapost. Ibig sabihin, kagaya ng ginawa nila kay PRRD, sinisikreto nila, sinasadya nilang hindi ilabas para hindi makapaghanda si Senator Bato. Di ba? Yan yun eh. Kasi kung sa palagay ninyo, maglalabas ng announcement ng ICC, at ito sa totoo lang, hindi naman talaga nag-a-announce ng warrant of arrest ang ICC. Ayon yan mismo kay Atty. Harry Roque. Di ba? Ano sabi ni Atty. Harry Roque? Alam niya na, kung alam ko lang na hindi naglalabas o nag-a-announce ng warrant of arrest ang ICC, sana napigilan ko ang pagka-aresto ni Tatay Digong. Di ba? Kasi nga makakapaghanda makakapagtago, makakatakas, makakaiwas. Ay napakinggan nyo. Ulitin natin. Tulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kita Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yun ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lukan ng hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-grant siya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siya may extradite sa ICC dahil ang ICC ay mayroong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang makulit muli yan? Well, ang sagot, pwede.
Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun, na imposible maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, iharap muna siya sa lukan ng hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalain napakakapal at napaka-brazen na pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po pwede. Di ba? Ganyang kaabusado itong si Bongbong Marcos. Parehas na parehas sila ng tatay niya. Matatandaan ninyo yung tatay niya, lahat ng kalaban niya sa politika, pinakulong niya. Lahat ng umaatake sa kanya, maging yan man ay mainstream media o kalaban, nagsasalita laban sa kanya, pinapakulong nila. Ganyan ang Marcos. Ganyan ang Marcos. Yun na yun. Walang pinagkaiba. Mas malala lang ito si BBM. Bakit? Adik eh. Di ba? Mas malala lang talaga. Bakit? Sagot. Sagot! Kasi nga, lakas tama. Kasi kung nagawa nila yan kay Tatay Digong, madali nilang gawin yan kay Senator Bato. Madali nilang gawin yan sa ordinaryong Pilipino. Bakit? Isang dating presidente nga nagawa nila. Isang sitting senator. Gagawin nila. Kayo, tayo, pa kaya? Di ba? Malakas ang loob ni Marcos dahil tahimik lang ang Catholic Church at Dilawan. Syempre nanay Marmalade, nakikinabang sila eh. Ang laki ng pakinabang ng simbahan sa administrasyong ito. Napakalaki. Sa palagay mo kaya kung walang nahihita yung mga yan? Magkakaganyan yan, tatahimik yung mga yan? Bakit? Natuto na ang Marcos ng diskarte. Natuto na yan eh. Alam na nila yung mga nangyaring pagkakamali. Di ba? Alam na nila yan. Yan yun. Alam nila yung pamamaraan kung paano sila lulusot. Alam nila yung pamamaraan kung paano sila malalaglag. Alam na nila yan. Kaya nga kung tapalan nila ng pera yung mga yan eh. Oh. Alam na nila diskarte para para manahimik itong mga putang ng mga liberal na to, mga dilawan na ito. Hindi lang sila umubra sa mga Duterte. Bakit? Yung Duterte hindi nila kayang bilhin eh. May prinsipyo eh. Di ba? Sa palagay ninyo kung nabibili ang Duterte, kung walang prinsipyo ang Duterte, kung magkaaganyan ba sila ngayon? Hindi ah. Hindi sila magkaaganyan. Hindi gagawin sa kanila yan. Oh. Pero, kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon, gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talaga warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron ng warrant of arrest, hindi ihaharap sa lukan ng hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnap rin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw yan, pinaliwanagan natin yan ha. warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lukan ng hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Ako sa palagay ko, butang na bago nila makuha si Senator Bato, makikipagbasagan ang mukha yan. Putang na laki ng katawan yan. Kung sino aaresto, putang hindi pa pauli ng buhay yan. Kasi pag pinadala nyo yan dun sa dahig, parang pinatay nyo na rin yan eh. Maniwala kayo sa akin. Nakasaad sa request na yun, nakasaad ngayon sa rules, na nakasaad din doon sa batas, na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD, na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasaktan. Dahil una, entitled siya magkaroon ng bail. Tama. Dinidinig ang extradition. Napaliwanag na natin yan. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mike Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kalayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon. Ibig sabihin, matapos ang apila. Tanong. So Sir Buster, kung ikaw ang tatanungin, ano ngayon ang dapat gawin ni Bato? Magtatago na lang? Until 2028? Ako? Ganun ang gagawin ko, mamumundok ako. Kasi si Senator Bato, dating pulis yan. PC yan. Ewan ko kung PC pa siya. Inabot niya pa yung PC. Malamang inabot niya. Maraming mga tauhan yan. Maraming kilalang mga tribu yan. Umakit lang sa bundok ng Mount Apo, hindi nila makikita yan eh. Oh, maniwala kayo sa akin. Si Bantag nga, PNPE lang, hindi nga nila mahuli. Si Bato pa? Kung nagawa yan ni Bantag, nagawa yan ni Lacson, bakit hindi si Bato? Sanay yan sa bundok? Di ba?
Sanay sa bundok yan. Buong serbisyo niyan sa bundok. Kasi kung papayagan pa rin Bato yan, ay mauulit ng mauulit yan. Eh may lumabas pa nga na leak, di ba? Ito, hindi natin alam kung confirm to o hindi. Di umano na isusunod si BP Inday at saka si Senator Bongo. Gusto nga ubusin yung kalaban nila sa politika eh. Gusto nilang ubusin. Ganyan na ganyan. Yung diskarte nung matandang Makoy. Di ba? Hindi, sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, Nanay Marmalida, nek-nek nyo. Nek-nek nyo. Ano kayo, hilo? Diyos Maria Josep. Ganon din naman eh. Magtatago ako. Pwede ako makatakas, pwede nyo kung hindi mahuli. Pag nahuli nyo ako, ganon din naman, dadalhin nyo rin naman ako doon. Oh. Di ba? Dadalhin nyo rin naman ako doon eh. Oh, adi, nek-nek nyo. Ganun lang yun. Sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule ng RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kailangan dalhin pa o dinggin pa ang bagay dito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Alam nyo, one of the functions of the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron ng batas, which says substantially the same thing, is dahil nga, this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of the Philippines. Kasi yung unang ano niyan, yung unang batas, hindi pa nilalabas yung ruling. Pagka nahatulan ka ng extradition ng RTC, didiretso ka na agad sa airport. Wala nang appeal-appeal. Ngayon hindi na pwede. Pwede mong i-appeal at pwede mong iakyat sa Korte Suprema. Oh. Niliwanag yan ng bagong ruling ng Supreme Court. At syempre nga, yung gaya ng sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talagang hindi po pwedeng ma-extradite kung walang korte sa lokal ng hukuman. Dapat may bail, pwedeng mag-bail habang dinigdig ang kaso at saka kinakailangan matapos muna maging pinal ng desisyon, ibig sabihin, tapos na ang apila hanggang Korte Suprema. So mas mahirap ngayon kung gagalaw ang administrasyon para kidnapin si Senator De La Rosa at ipadala sa dahig. Kasi nga po, ginawa na itong new rules para ma-educate ang gobyerno kung anong tamang proseso kung susunod sila sa mandamiento de aresto na inisyu ng isang dayuhang hukuman. Tanong, applicable ba itong bagong proseso sa ICC hindi naman estado ICC? Sagot, opo. Bakit? Kasi sa ngayon po, wala naman pong ibang hukuman na tayo pumapayag na sila ang maglitis ng kaso bukod sa ating lokal na mga hukuman. Tanging ICC lang po tayong pumayag. Ang tawag po dyan, the principle of auto-limitation. Kapag tayo pumayag na isurrender ng soberenya, kasalanan natin yan kung dayuhan ang maghuhusga. Pero natapos na po yung panahon na yun. Natapos na po yung pagpayag natin na litisin ng ICC mga kaso na nangyayari sa Pilipinas noong isang taon matapos nating i-deposit ang instrument of ratification natin. Kaya nga po sinasabi ko na mali yung desisyon ng pre-trial chamber na sinasabi na may jurisdiction na ang hukuman. Dahil nga daw, sakop doon sa isang taon yung tinatawag na preliminary examination na internal na procedure na hindi naman na-involve ang hukuman at yan ay doon lang sa opisina ng prosecution. Ang kauna-unang pagkakataon na na-involve ang hukuman ay kapag humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary examination ang prosecution. O, paano yung issue na hindi naman sa estado? Well, sa tingin ko po, hindi na Tama ka dyan, EJ, tama ka dyan. kasi hindi na nga tayo miyembro. So parang hindi na siya magmamatter. Pero it is still applicable by way of analogy now kasi ang mensahe ng hukuman, walang mandamiento de aresto na mapapatupad kung hindi ito nanggaling sa lokal na hukuman. Dahil kapag tayo, ang pulis Pilipino ay nagpatupad ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang dayuhang hukuman, At Mas Marinduque, good morning. yan ay paglabag sa ating jurisdiksyon bilang isang malayang bansa, paglabag po sa jurisdiksyon ng Pilipinas. So sa tingin ko po, it does not matter na ito ay rules for extradition kasi kung titignan mo rin, yung Article 59 ng Rome Statute, yung remedy ng akusado na humarap sa lokal na hukuman ay para sa purpose ng extradition. So yung provision mismo ng ICC na nagsasabi na dapat dalhin muna yan sa isang lokal na hukuman ay dahil dapat masunod ang proseso ng extradition sa bansa kung saan manggagaling ang akusado. Ibig sabihin, dapat sundin yung proseso ng extradition sa Pilipinas. Tama. Ano yung batas na yon? PD 1169 at yung new rules on extradition. So pinababayaan na ng Rome Statute mismo ng ICC na ang proseso pag-extradite ay sang-ayon sa lokal na batas at proseso ng Pilipinas. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Senator Bato de la Rosa at isasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman, mahihirapan na po sila. Pangalawa, meron pang mga petisyon na nakabindin noong sa Korte Suprema para mapigil nga ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Bagaman siya po nadala na, hindi po ibig sabihin na palibasa mo academic na dahil nandito tayo sa dahig, ay hindi na po magdidesisyon ng Korte Suprema. Isang exception po kung saan nagdidesisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na academic na. Ito patuloy natin ito para makapagbigay na ako ng ano. Di ako pabor na magtago si Bato dahil magkakaroon lang ng dahilan ng admin na talagang guilty si Bato. Kaya nga ako, depende na kay Bato yan. Depende na. Kung depende na rin yan sa abogado kay Atty. Toriong kung ano. Kasi sigurado ako, hihingi yan ng payo sa mga kapwa niya senador at hihingi yan ng payo sa kanyang mga abogado. Para sa akin yun lang yun. Ito ngayon. Ito nga nilabas na
kung totoo man na naglabas na ng ipagpalagay na lang natin ha. I-assume na natin na meron ng warrant of arrest ang ICC. Kung meron ng warrant of arrest ang ICC kay Senator Bato. Ipagpalagay na lang natin ha. Okay. Nasaan na yung Facebook? Yan. May mga katanungan si retired Justice Noel G. Tijam. Tijam ba yan? Tiham. Ang tanong dito with the announced possible impending arrest of Senator Bato requested by the ICC, the more appropriate question to ponder are this. If there is an ICC warrant of arrest, the same is enforced. It is legally enforceable. O yan. Ayan ang sinasabi enforceable ba daw yan? Legally enforceable ba? Anong gustong ipunto ano yung mga tanong diyan ni retired justice? 'Di ba? Kasi parang ang ibig sabihin niyan ganito kung may warrant of arrest mula sa ICC, legal ba itong ipatupad dito sa Pilipinas? Legal ba? Kasi parang sinasabi niya rito legal ba? Kayo sumagot, legal bang ipatupad dito sa Pilipinas kung mag-issue o maglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato? Pag-usapan natin. Legal ba? Kasi tinatanong niya Ibig sabihin nun, hindi. Di ba? Hindi na kasapi, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Umalis na tayo doon nung panahon pa ni PRRD. So, kung maglalabas man ng warrant ang ICC, ang tanong diyan, may karapatan ba silang ipatupad diyan dito? O tanging korte lang sa Pilipinas ang may pwedeng mag-utos ng pag-aresto? Di ba? Papayag ba ang korte? Papayag ba ang korte natin sa ganoong warrant? Yun ang tanong niya Kikilos ba ang ating korte para tulungan yung ICC o para sabihin nilang wala nang pwede nilang sabihin yung ng korte natin wala nang bisa yung ICC sa atin? Hindi nga. Papayag ba ang korte? Tutulong ba sila sa ICC? O sasabihin ng korte, "Hoy, wala na kayo. Wala na kayong power sa amin." Kumbaga sa ito yung susubok sa independence ng ating judiciary. Kung sino ang masusunod. Ang batas ba ng Pilipinas o ang batas ng ICC? Yan ang sinasabi niya rito Malinaw Malinaw na malinaw dito ayan Puta, nasa na yun? Ayan Will Philippine courts approve the same? Ayan liwanag. Legal ba na i-enforce dito sa Pilipinas yung warrant of arrest? Aaprobahan ba ito ng korte? Yun ang tanong. Di ba? Ito pa pangatlong tanong. Will the Philippine Senate allow the arrest of the incumbent senator? Isa pa yan. Papayag ba ang Senado na hulihin yung kasamahan nila ng miyembro ng Senado? Kasi kasalukuyang miyembro ng Senado si kasalukuyang senador Pag yan ibinigay nila, magkakaroon yan ng political clash. Di ba? May mga senador na sigurado tututol dyan. Sasabihin, protektahan natin yung miyembro natin. Di ba? Lalong-lalo na kung nakikita nila na parang pag-atake yan sa kanilang institusyon ng administrasyong Marcos na ito. Di ba? Ano pa tanong dito? Wait, putang na kasi. Ano pa tanong dito? Will the arrest elicit more sympathy or more condemnation from Filipino people? Yan ang mabigat na tanong. Will the arrest elicit more sympathy or more condemnation from the Filipino people? Maawa ba? O ano tawag nito? Maawa ba yung publiko o ano ba yung mandidiri kung aarestuhin si Bato? Kasi papasok din yung sentimiento ng bayan ng taong bayan Maaaring may mga Pilipino makaramdam ng awa, makaramdam ng galit sa ICC, o baka naman mas dumami yung pupuri sa ICC dahil nakikita nilang may hustisya na mangyayari doon sa war on drugs ni PRRD sa pamumuno ni Senator Bato. Ang tanong, kanino papanig yung taong bayan? Magaganda yung mga tanong dito ni dapat ma-interview ito para hindi lang post ng post Di ba? Ito pa matinding tanong. Will the arrest cause more stability or instability in our country? Magdudulot ba yan ng katatagan o kaguluhan sa bansa? Yung pag-aresto kay Senator Bato? Hindi nga. Kasi kung itutuloy nila yung pag-aresto dyan, pwede magkaroon na naman ng tensyon. Pwede. Tandaan niyo, dating militar yan, si Senator Bato. Higit sa lahat, yung tensyon na magmumula sa mga Duterte supporter. Lalong-lalo na kung meron pang mga ibang opisyal na posibleng sumunod na aarestuhin.
Ako nakakasigurado ako, magdudulot yan ng political instability. Lalong-lalo na kung hindi susunod sa due process o sa bagong ruling ng Supreme Court. Yan yun eh. Oh, ito pa yung isa, nasa na yun? I-forward natin. Oh, ito, ang daming tanong dito. Itong matindi rito. Will ASEAN neighbor respect us or disrespect us for surrendering our sovereignty and independence? Ayan, putang ina. O sige, Bongbong Marcos. Total mga patriotic kayo, mga hayop kayo eh. Di ba, pinaglalaban nyo nga yung West Philippine Sea. Pinaglalaban ninyo, di ba, na ayaw nyong ibigay yung sovereignty, yung kahit na isang katiting ng soberenya eh. Eh bakit yung Pilipino na parte ng soberenya ng Pilipinas, bakit gusto ninyong ipamigay? Bakit gusto ninyong isuko? Kagaya ng ginawa ninyo kay Tatay Digong, mga animal kayo. O sige nga. Magaling kang kupal ka. Asa na yung 30K na namatayan? Eh balita nga doon sa bilyonaryo, 6,000 lang eh. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung 30,000 eh. O, di ba? Kasi kung itutol, ay putang delikado kayo dyan. Magmumukha ba tayong bansang walang sariling paninindigan kung susunod tayo sa ICC? O magmumukha tayong bastos sa rule of law kung tatanggi tayo? Yun lang eh. Kung baka sa ano, kung isusuko yan ng administrasyon ni Marcos, putang ina. Magiging, ano yan ha, tawag nyo, test sa sovereignty natin. Magiging test yan sa kalayaan ng bansa. Di ba? Eh, complainant nga nila, puta, 3 lang eh. EJ Warrior eh. Oh. Di ba? Yung sabi pa ni Soto, Buster, pwedeng arestin si Bato sa labas ng Senado. Isang paghahanda din yan ng mga bangag. Isa pa yan. Ito si Soto, Senator Soto, may tanong lang talaga ako sa iyo. 2 lang ang tanong ko sa iyo eh. Bobo ka ba? Pangalawang tanong. Unaware ka ba sa inilabas na bagong ruling ng Supreme Court tungkol diyan sa extradition? Hindi mo alam na may bagong ruling ang Korte Suprema patungkol sa proseso, kung ano ang tamang proseso patungkol diyan sa pag-extradite? Basic. Unaware ka ba doon? Buti grabe ka, EJ Warrior. Pangatlong tanong, sabi ni EJ Warrior, totoo ba yung sinasabi ni Anjoliana? Magaling kang kupal ka. Di ba? Basic eh. Ano ba tanong? Kasi ganito eh. Will ASEAN neighbor respect us or disrespect us? Ito sabi rito eh. Paano tayo titignan ng ASEAN neighbor? Paano titignan ng ASEAN neighbor ang Pilipinas? Magmumukha ba tayong bansang walang sariling paninindigan kung susunod tayo agad sa ICC? Oh. Diba? Basic. Magmumukha ba tayong bastos sa rule of law kung tatanggi tayo? Ganun lang yun eh. Mariosep. Oh, ito. Oh, ano sabi? Will it entice or discourage more foreign investment? Will it create a constitutional crisis? Puta, tumasik yung laway ko. Should the Supreme Court strike down said impending arrest as unconstitutional? Ay puta, medyo mabigat-bigat yung tanong na yan. Parang ang hirap na sagutin yan. Oh. Di ba? Parang ang hirap sagutin yan. Parang ang tanong ni Justice dito eh. Tijam eh. Tiham ba yan? Tijam. Makakaakit ba o makakahakot ba tayo ng foreign investor? Nakakakuha ba tayo ng mga investor kung makikita ng mga foreign investor na magulo ang bansang Pilipinas o magulo ang politika? Ba? Dahil sa ginagawa ninyo yan, sa pakikipagsabuatan ninyo sa ICC? Sagot lang dyan, oo naman. Bakit? Putang ina eh. Hindi nyo nga kayang ipaglaban yung soberenya nyo eh. Hindi nyo nga kayang manindigan sa panghihimasok ng ICC na hindi na kayong miyembro. Nayawa na. Diba? Pero kung ipapakita ng korte na pinapakita ng administrasyong Bangag Marcos pala, kung makikita nila ng mga foreign investor na pinapairal natin ang hustisya at saka rule of law, sigurado lalakas yung tiwala ng ibang bansa sa atin. Pero kung hindi tumatakbo ang rule of law dito o ang hustisya dito, kung hindi gumagana, sinong foreign investor ang mag-i-invest sa Pilipinas? Maaari sila mag-invest dito. Kung nandito si EJ Warrior at saka si Kasmay, iririgalo ko yung mga yan. Mag-invest lang sila. Di ba? Etong higit sa lahat. Eto matindi ritong katanungan.
Ito matinding katanungan dito. Ialakihan natin ha. Will it affect the still unresolved pending habeas corpus petition filed before the Supreme Court relating to the rendition of FPRRD to The Hague in violation of his constitutional right? Ayun ang matindi dyan. Oh, yan ang matindi dyan. Di ba? Paano kung sabihin ng Supreme Court unconstitutional yung pag-aresto kay PRRD? Maibabalik niyo pa ba yun? Mababawi niyo pa ba yun? Sigurado magkakaroon tayo rito ng constitutional crisis. Bakit? Magbabanggaan yung desisyon ng ICC at saka Supreme Court. Pag nagbanggaan yung desisyon ng ICC at saka Supreme Court, saan lulugar ang gobyerno? Sino ang papanigan ng gobyerno? Ang ICC o ang Korte Suprema? Sino susundin ng gobyerno? Yun ang tanong. Oh, sige nga. Wala namang problema sa korte. Maximo factor. Ang problema rito, yung gobyerno. Di ba? Kasi nga paano nga naglabas na nga ng ng ruling yung Korte Suprema. Yung ginawa kasi di ba may habeas corpus? Paano mag-rule ang Supreme Court? Yung ginawa pag-aresto ngayon kay PRRD, unconstitutional. Naipadala na nila doon. Sino susundin ng gobyerno? ICC o Supreme Court natin? Yun lang. Di ba? Paano yung mga kaso ni PRRD na nakabinbin sa Supreme Court gaya ng habeas corpus na yan? May mga petition na nakabinbin dyan sa Korte Suprema tungkol sa umano'y illegal rendition ni Duterte sa ICC. Ang tanong, kung si Bato naman ngayon ang aarestuhin, maapektuhan ba yan? O baka gamitin pa nilang president yan halimbawa? Halimbawa, kung si Duterte nga dinala bakit hindi si Bato? Pasabihin ni Boyeng Rimulya, pwede yan, bakit? Si Duterte nga napadala natin dun Si Bato pa kaya? Diba? Ano kaya nga nila pinatrending yung bend the law to please the people para lusot? Isa pa yan. Magaling kang kupal ka. Yan yung mga tanong ni Justice Noel Tijam sa gobyerno. Basic. Kaso tagilid sila sa bagong batas. Bagong ruling. Tagilid nga sila dyan magbendalo na lang sila. Di ba? Pag-usapan natin yan. Kaso tagilid sila sa bagong ruling na nilabas na. Kasi ito yung bago ano ang papel ng bagong ruling ng Supreme Court ng Supreme Court? Yan na lang. Di ba? Ano yung magiging papel ng bagong ruling ng Supreme Court? Yan ang pinakamahalagang tanong. Yung bagong ruling. Kasi yung bagong ruling parang manual yan kung paano yung tamang proseso ng extradition. Ang sabi ng ruling, hindi na pwedeng basta-basta ipadala ang sino mang hilingin o hihingin ng ibang bansa o international court. Dadaan muna yan sa Philippine Court na siyang mismong magdidesisyon kung valid o hindi yung request. Kailangan may basihan sa batas ng Pilipinas ang kasong ibinibintang. Kumbaga sa yung batas, international law o yung batas ng ICC at saka batas ng Pilipinas, kung magkatugma yan. Kapag may magkakaparehong batas, pwede. Pero kung magkahiwalay, hindi kayo magkatugma ng batas, hindi pwede. Yun yung tinatawag na dual criminality. Yun lang, mabagal lang ang Supreme Court talaga. Kapag pasado na yon, pagka may parehong batas, saka lang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest o kaya hold departure order yung korte. Ibig sabihin, kahit may ICC warrant, hindi pa rin agad o hindi pa rin yan epektibo dito sa atin. Kailangan munang dumaan sa due process sa ilalim ng bagong rules ng extradition proceeding ng Korte Suprema. Naintindihan niyo o hindi? Putang na, hindi niyo yata naintindihan Maganda nga ako. Magaling kang kupal ka. Hindi naman kayo nakikinig. Pero si Auntie Claire, si Auntie Claire, ombudsman naman, tinitira niya, akala siguro kaya niya. Si yung dating ombudsman. Tinitira niya doon sa live niya, Puta nag-party daw sila ng mga DDS. Di ba? Bakit ka mag-end? Wala nang nakikinig Wala nang nakikinig, maganda ako. Mafia government na tayo. Hindi, ito pinapaliwanag lang natin ito pinapaliwanag natin. Magagalit ang mga professor niyo pagka ganyan kayo ng ganyan. Di ba? Magagalit yung mga professor ninyo. Diyos Mariusip kayo. Ako, alam niyo, pagka nung nag-aaral ako, lagi ako nakaganon, Tapos, pagka meron akong classmate babae, Boplox yung Boplox. Sabihin ko, gagawa ko assignment, pero akong libro. Hirama ko libro, gagawa ko assignment. Kasi wala akong pambiling libro Wala pang internet noon, hayop na yun
Wag meron akong hindi, pero makulibol gagawa kita assignment. Ano bang kulang mo? Ano bang kulang mo? Gagawin ko na lang. Ate Kasme, makinig kasi kayo. Kaya nga hindi sila nakikinig eh. Gemaline eh. Ewan ko ba dyan sa dalawa na yan? Kasi namababae pa ako sa kabilang ibayo. Nako, sorry teacher, I'm late. Ay, wala tayong magagawa. Nako. Ewan ko, Kasme. Hindi, bibigyan kitang jacket, sandali. Sandali, kukunin ko yung cellphone ko. Jajakitan kita, sandali lang, kasi isa ko cellphone. Iba kasing account ang gamit ko rito eh. Hindi ako Tingnan mo yung account na gamit ko ngayon, no? Iba. Ang gamit ko kasi StreamYard, ibang account ang ginagamit ko sa StreamYard. Pasensya na naman, pasensya na. Ibang account kasi ginagamit ko sa StreamYard eh. Dami account ito eh. Ganyan ako ang galing. Pag StreamYard, dami account. Di ba? Putang ina, bakit ganun? Ganun gawin mo, Kasme, ha? Pagka magla-live ka, tapos, StreamYard, ewan ko, Ate Kasme, Diyos ko, sandali, ito na! Magmamadali naman, ito na, jajakitan na kita, Sus Maria Joseph. Ito na. Yan o. Ito na. Yan. Okay na. Ano sabi? Puta, grabe ito. Sabi ni Pansit Canton, sayang nga hindi totoo yung kulam kasi isa akong magkukulam sa sa mga bangag, patay tayo diyan. Bakit hindi mabasa yan? Di ko nakikita sarili ko mag-live buster. Pag nanakaw ng upload nga, di ko gaano magagawa. Puro kasi si bangag ang balita, basura sa YT ang muka. Buisit! Hindi, gamit ko kasi dito sa StreamYard, dami account. May dahilan yan kung bakit. Nananahimik yata si Ami Marcos. Wala pa. Hindi, ano pa eh. Bukas, abangan natin ha. Bukas, putang natin. Ano kaya mangyayari bukas? Doon sa sesyon dyan sa Senado. Magkakaroon kayo ng bakbakan dyan? Magkakaroon kayo ng mga privilege speech dyan? Sino-sino kaya ang mga babanat dyan? Babanat kaya si Cayetano? Babanat kaya si Marcoleta? Abangan! Di ba? Hindi natin alam. Babanat ba si Chis Escudero? Babanat ba? Magkakaroon ba ng privilege speech si Villanueva? Hindi natin alam ha. Abangan natin bukas kung ano mangyayari sa pagbabalik ng sesyon sa Senado. Tuesday ba? 10 yun na. EJ Warrior 10 yun, di ba? Bakit holiday ba? May bagyo sa Lunes, ano? May bagyo, no? Sa 10, atat na ako bukas eh. Ibig sabihin wala session bukas. Nag-issue na sila ng no work. Ay, putang ina naman yan, sayang. Ay, nako. Di ba? Puta, natigil tuloy. Nasaan na ba tayo? Wala na, nakalimutan ko na yung mga sasabihin ko. Binuhin mo. Nawala na ako. Nasaan na tayo? Saan ba tayo tapos? Pero may aabangan ako sa Tuesday. Hoy, EJ Warrior, i-chika mo sa akin. Mag-e-end na talaga ako. Kasi nga, wala na eh. Si Kasmi kasi, ang gulo-gulo ni Kasmi. Arutan na lang tayo. Wala, nag-release na ang palasyo, November 10-11, no school, at all level. Naku. Maria Joseph. Anyway, sige, magpapaalam na ako. Nagugutom na rin naman ako. Kita-kita naman tayo sa susunod na live. Ingat kayo lahat. Ingat kayo sa bagyo. Ingat kayo sa bagyo, ha? Ingat kayo. Yun lang. Magandang tanghali sa inyong lahat. Tanghali na pala. Ingat kayo palagi. Love you all. Muamua, chup-chup. Tahimik sila para di mapagandaan ng majority. Anjo, pasok! Putang na to si Anjo, no? Ang dami palang hinanakit ito kay Tito Soto. Kaya lang pasensya na. Hindi ako pumapatol sa mga chismis eh. Ayoko nang ganun ng mga topic. Gusto ko mag-topic may knowledge. Ayun lang. Sige na, babus na. Muamua, chup-chup.